Magandang araw. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang tungkol sa pagdedesenyo ng makabuluhang gawaing pampagkatuto. Sa makabagong edukasyon, mahalagang lampasan ang simpleng pagpapasaulo ng kaalaman at ituon ang pagkatuto sa pag-unawa, paglalapat at kritikal na pag-iisip. Kaugnay nito, ang pagdidisenyo ng makabuluhang gawaing pampagkatuto ay nagsisilbing mahalagang tungkulin ng guro upang makalikha ng mga karanasang nag-uugnay sa aralin at sa tunay na konteksto ng mag-aaral. Sa pamamagitan ng maingat na pagbuo ng mga gawaing ito, nagiging mas aktibo, makahulugan at pangmatagalan ang pagkatuto. Ang pagdedesenyo ng makabuluhang gawaing pampagkatuto ay tumutukoy sa planadong pagbuo ng mga gawain na hindi lamang nagpapasagot o nagkokompleto ng isang mga gawain o task sa mga mag-aaral, kundi naglalayo nitong magdulot ng malalim na pag-unawa, aktibong partisipasyon at aplikasyon ng kaalaman sa tunay na konteksto. Sa pedagohikal na pananaw, ito ay nakaangkla sa learner-centered at outcomes-based na pagkatuto, na kung saan ang gawain ay nagsisilbing daluyan upang makamit ang tiyak na layunin sa pagkatuto. Narito ang ilan sa mga batayang prinsipyo. Sa pagdedesenyo ng gawain, mahalagang isaalang-alang ang sumusunod. Una, pagkakaugnay sa layunin o alignment. Ang gawain ay dapat direktang tumutugon sa learning competencies o inaasahang kinalabasan. Hindi ito hiwalay na aktibidad lamang, kundi bahagi ito ng sistematikong pagkatuto. Pangalawa, kahulugan at kabuluhan o relevance. Kailangang maiugnay ang gawain sa karanasan, interes, o realidad ng mga mag-aaral upang maging makabuluhan at motibasyonal. Pangatlo, aktibong paglahok o engagement. Ang gawain ay dapat humihikayat ng pagsusuri, paglikha o kolaborasyon, hindi lamang simpleng recall ng impormasyon. At panghuli, pagkakaiba o differentiation. Dapat may konsiderasyon sa iba't ibang antas ng kakayahan, estilo ng pagkatuto, at konteksto ng mag-aaral. Narito din ang hakbang sa pagdedesenyo. Una, tukuyin ang layunin sa pagkatuto. So simulan ninyo sa malinaw na pagtukoy kung ano yung dapat matutuhan o isagawa ng mga mag-aaral pagkatapos ng gawain. Pangalawa, pumili ng angkop na estratehiya. Iayon ninyo ang uri ng gawain sa antas ng pag-iisip na nais ninyong malinang. So halimbawa, ito ba ay pagsusuri, paglalapat o paglikha? Pangatlo, idisenyo ang aktibidad. Ilatag ninyo ang malinaw na panuto, proseso at inaasahang output. Siguraduhin ninyong may lohikal na daloy at sapat na gabay. Pang-apat, magtakda ng pamantayan sa pagtataya. Magkaroon ng rubrics o kaya ay criteria upang masukat yung kalidad ng pagganap at malinaw sa mga mag-aaral ang inyong inaasahan. At panghuli, maglaan ng pagmumuni o reflection. Isama ang bahagi kung saan masusuri ng mag-aaral ang kanilang natutuhan at proseso ng pagkatuto. Merong apat na dimensyon para sa isang makabuluhang gawain. Una ay kognitibong lalim. Ibig sabihin dito ang gawain ay dapat sumasaklaw sa mataas na antas ng pag-iisip, katulad ng pagsusuri, paglalapat o kaya ay paglikha. At hindi lamang ito pag-alala o kaya ay pag-unawa. Ibig sabihin, inyong iisipin yung Bloom's taxonomy na hindi lang siya hanggang remembering o kaya ay understanding. Kinakailangan may analysis, evaluation o kaya ay creating. Pangalawa, ang kontekstualisasyon. Ang gawain ay nakaugat sa tunay na sitwasyon o kulturang kinabibilangan ng mag-aaral. Pinahuhusay nito ang transfer of learning o nagiging tulay ito sa pagitan ng teorya at praktika. Pangatlo, ang autentisidad. Ang output ay may malinaw na layunin o gamit sa labas ng silid-aralan. So halimbawa, performance-based, project-based, or encourage-driven. Pang-apat ay ang metacognition.
So may espasyo ito para sa pagninilay, yung mga mag-aaral ninyo ay mag-iisip sila kung ano ba ang kanilang natutuhan, paano nila ito natutuhan at ano yung maaari nilang baguhin. Narito ang disenyong pedagogikal para sa masusing proseso. So una ay yung analysis ng konteksto. Aalamin ninyo ang katangian ng inyong mga mag-aaral, ang kanilang dating kaalaman at ang pangangailangan at hamon. So ibig sabihin dito, ito yung magiging batayan ninyo para maging inklusibo at angkop ang gawain. Pangalawa ay ang pagbubuo ng layunin. So nakatuon ito sa observable performance at nakaangkla ito sa pamantayang pang-curriculum o yung makikita ninyo sa curriculum guide ng DepEd. Pangatlong yugto ay ang pagdedesenyo ng learning task. So isaalang-alang nyo dito ang antas ng kahirapan, kolaborasyon, integrasyon ng kasanayan at ang malinaw na instruksyon. Pang-apat ay ang pagtataya. Hindi ito hiwalay sa gawain kundi nakapaloob dito yung mga rubrics o pamantayan, yung peer evaluation at saka self-assessment. Panglima, refleksyon at revisyon. So dito magsasagawa ng pagsusuri sa bisa ng gawain at pag-angkop nito batay sa resulta. Ngayon, ano ba ang papel ng guro sa parteng ito? Ang guro ay isang taga-disenyo pero maliban dyan, ang guro din ay kumikilos bilang tila arkitekto sa karanasan ng pagkatuto. Siya din yung tagapamagitan ng kaalaman at siya din ang tagasuri ng progreso. Kinakailangan ang mataas na antas ng pedagogical content knowledge upang maiugnay yung nilalaman, estratehiya at konteksto ng mga mag-aaral. Sa bahaging ito, gusto kong pagnilayan ninyo ang mga katanungan na ito. Ano kaya ang gawain na nagdudulot ng pag-unawa o pagsunod lamang sa panuto? Pag-isipan niyong mabuti at hindi niyo kinakailangang sagutan agad-agad. Pangalawa, may espasyo ba ito para sa pagkamalikhain at pag-iisip? So kapag nagdedesenyo kayo, ito ay iilan din sa mga pag-iisipan ninyo na ito ba ay nagbibigay ng pagkakataon sa inyong mga mag-aaral na maging malikhain at sila ay makapag-isip. Pangatlo, nakikita ba ng mga mag-aaral ang kabuluhan nito sa kanilang buhay? So mapapaisip ang inyong mga estudyante na make sense ba ni siya? May koneksyon ba ito sa buhay namin? Kasi ang tunay na makabuluhang gawain ay yung nagiging bahagi ng intelektual at panlipunang paghubog ng mga mag-aaral. At hindi lamang siya tila akademikong obligasyon. Sa huli, gusto kong tandaan ninyo na ang pagdedesenyo ng makabuluhang gawaing pampagkatuto ay hindi lamang teknikal na bahagi ng pagtuturo, kundi isa itong sinadyang paghubog ng karanasan kung saan nagiging aktibong kalahok ang mga mag-aaral sa paglikha ng anumang kaalaman. Mula sa isang prinsipyong ito, malinaw na ang bawat gawain na ating binubuo ay may direktang implikasyon sa lalim ng pagkatuto, sa paglinang ng kritikal na pag-iisip, at malikhaing pag-iisip. At sa kakayahan din ng ating mga mag-aaral, maiugnay din natin sa kanila yung natutuhan sa mas malawak na kontekstong panlipunan. Sa huli, yung bisa ng pagtuturo ay hindi nasusukat sa dami ng inilalahad na nilalaman. Hindi ito padamihan ng paksa, kundi nasa kalidad ito ng mga karanasang pampagkatuto o learning experience na naididisenyo para sa kanila. Yun lang. Maraming salamat.